everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman akong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan for today's video. And syempre, ang ating kwento ay pinadala po ng ating letter sender sa ating email address. So kung meron kayong sariling kwento na gusto nyo pong ikwento sa atin at gusto nyo pong ma-share sa atin, email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. And bago natin umpisa ng lahat, nako, hihingi muna ako ng paumanhin kung meron na akong manguya maya-maya na candy. Oo, kasi po, medyo malat po ang ating lalamunan, hindi po masyadong maganda ang ating pakiramdam, kaya kailangan ko po yun. Hindi po yun candy na basta-bastang candy lang, kundi pang ano yun po yun, pang soothe ng ating lalamunan, para nang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang ating pagre-record. And syempre, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat dahil andito pa rin kayo at nakikinig, nanonood sa ating mga programa at sa ating mga kwentong inia-upload sa bawat araw. Hello po. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Renefe Pelorina, maraming salamat. Hi din kay Irene May Giganto. Oo, magpadala kayo ng mga kwento nyo, go lang. Rose Abejo, maraming salamat sa Abejo and Pardales family. Ayun, maraming salamat. Hello daw sa Congge or Conj family. Ang arte naman ng Conj. Kawaii Jasu Channel. Hello sa iyo, Lucille Galinea. Maraming salamat. Marlene Poledario, thank you so much sa pakikinig. Marlene Vargas, ang daming Marlene na nakikinig sa atin. Cristel Diorme, maraming thank you sa iyo. Jolinda Albia, maraming salamat all the way from Saudi Riyadh. Jelay Sevilla, maraming thank you sa iyo. Shumi 9688, May Tala, Sally Buma, maraming salamat sa pakikinig. Cristel, ayan, Lady Kim, maraming thank you sa iyo. At andito ka pa rin at nakikinig. Jelay Sevilla, maraming salamat. Regine Velasquez. Wow, grabe naman. Or Regine S. Velasquez, maraming salamat sa Velasquez family. Ayan, maraming thank you po sa pakikinig. Hi naman kay Baby Yuma at Amiel. Hello daw, galing sa inyong magulang. Hi kay Ray Miranda, maraming salamat. Hello din kay Evangeline Cinco Colasio, thank you so much. Rio Piano, maraming salamat. Gimaras Girl, syempre, laging nakikinig sa atin. Baby Girl Len, thank you so much. All the way from Hong Kong na naka-AirPods habang nagluluto at nakikinig sa atin. Gerald Rebenito from Aklan, maraming salamat sa iyo. J. Joros or JJ Euros. Tama po ba? Hindi ko alam kung papaano. Ayon. Nairita raw siya kasi pakiramdam niya may nanginunguya ako. Yun po ang explanation doon. Kung kayo po ay nakikinig at nanonood ng ating intro, malalaman nyo po na Strepsils po yun. Hindi po yun sponsored. Strepsils baka naman. Pero hindi po yun sponsored, para po yun sa ating ubo. Bina Aliparo, maraming salamat all the way from Italy. Hi naman kay Lita Wakino, maraming salamat. Jolinda Albia, maraming salamat. Josephine Valerio sa Sampalucan, Taytay Rizal, thank you so much sa pakikinig. Ayun, hello kay Evangeline, kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Gail Easy, Princesita Meralias, Florence Gallego, maraming salamat. Elizabeth Lagunday at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Thank you so much po. Oo, yun pong ating naririnig nyo kahapon na parang may laman yung bibig ko, yun po yun. Kasi kapag hindi po ako gumamit ng ganon, hindi po tayo matapos-tapos sa ating recording. Oo, kasi palaging umaatake yung ubo ko. Ewan ko ba dito sa ubo ko kung kailan may recording tsaka aatake. Well, ganun talaga ang buhay. So pipilitin natin for today's video na hindi tayo ngunguya. Andito lang siya. Hindi po to sponsored pero andito lang siya. Mamaya na natin siya kunin kung hindi na talaga kaya kasi naiirita kayo na may laman ang bibig ko. Kaya eto na. Wag na nating patagalin. Umpisan na natin ang ating letter for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa bawat pagkakataon na tayo ay magkakakilala, meron ding pagkakataon na tayo ay magpapaalamanan sa isa't isa. Ika nga nila,
In every hello, there's always goodbye. Dapat handa raw tayong magpalaya. Dapat handa raw tayo na mamuhay na mag-isa dahil hindi sa habang panahon makakasama natin ang taong ating pinipili na mahalin. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Matagal-tagal na po akong silent listener and syempre subscriber sa iyong YouTube channel. Ngayon ko lang po naisipan na sumulat sa inyo at ibahagi din ang sariling storya ng buhay ko. Mama Mia, hindi po ako magaling magsulat ng liham. Kaya ikaw na po ang bahala na mag-ayos ng sulat ko sa inyo. Ikaw na rin ang bahala kung papaano mo ba ire-relay sa ating mga tagapakinig itong naging kwento ng buhay ko, na sana ay kapulutan ng inspirasyon at aral ng mga nakikinig ngayon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung kailan mo po ito mababasa. Pero umaasa ako na isang araw ay mabasa nyo rin sa iyong YouTube channel at mapakinggan ko rin itong aking liham at sulat. Mama Mia, siguro mostly sa atin nakaranas na ng tinatawag nilang greatest love o yung love na kahit lumipas pa ang napakatagal na panahon ay naaalala mo pa rin at sariwang-sariwa pa rin ito sa puso at isip mo kahit anong gawin mong paglimot dito. Ganon talaga siguro kapag nagmahal ka ng sobra. Ganon talaga siguro kapag sobra yung nararamdaman mong pag-ibig para sa kanya. Hindi mo talaga malimut-limutan ang mga nangyari sa inyo na para bang kahapon lang na nangyari ang lahat. Mama Mia, ang totoo niyan, kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin, yung tipong mapapangiti at mapapaiyak na lang ako sa tuwa. At kung minsan may kung ano pang mga kaakibat na emosyon ang dumadating sa akin kapag naaalala ko ang aming mga pinagdaanan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang RC. Hindi ko na lang po sasabihin ang edad ko kasi pakiramdam ko ay ang tanda-tanda ko na. Ganun naman talaga siguro tayong mga tao. Kapag medyo tumanda na tayo, ay in denial na tayo sa ating mga edad. At halos hindi na natin ito sasabihin sa ibang tao. Pinanganak at lumaki ako sa Negros Occidental, Mama Mia. I was born sa isang mahirap na pamilya. Pero pinagmamalaki ko po na mahirap man kami ay pinagpala naman kami sa mga magulang. Dahil mababait ang nanay at tatay ko. Hindi katulad ng mga kwentong nababasa at naririnig ko, Mama Mia. Lalo na dito sa iyong channel, na kung minsan may mga magulang na talagang pabaya, hinahayaan ang kanilang mga anak. Hindi nagiging responsableng magulang, hindi inaalagaan ang biyayang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ang nanay at tatay ko ay mababait. Ni minsan, Mama Mia, hindi po kami nakaranas na saktan man kami pisikal o kahit pitik man lang. Kaya kahit mahirap kami, ay hindi namin yun naramdaman dahil masipag at mapagmahal ang kinagisnan naming mga magulang. Isang magsasaka ang aking ama at tumutulong naman sa pagsasaka ang aking ina. O di kaya umi-extra po siya ng labada sa kung sino man na gustong magpapalabas sa kanya. Mama Mia, sobrang bait po ng aming ama. Never po sila naming nakikita na nag-away ng sobra ni Mama. O kahit pagsalitaan man lamang niya ng masakit ang aming ina. Totoo po ang sinabi dun sa isang quotes na nabasa ko. The best way to love thy children is to love their mother. Mahalin mo ang kanilang ina. Maging mabait ka sa ina ng mga anak mo at makikita kanila bilang isang responsable at mabait na ama. Mas matanda ng mahigit 20 taon ang aming ama sa aming ina. Siguro isa po yun sa mga dahilan kung bakit mapagpasensya si Papa, kung bakit mahal na mahal niya si Mama. Kasi naiintindihan niya ito. Bata pa ang aking ina kung ikukumpara mo sa aking ama.
Tatlo po kaming magkakapatid at lahat kami ay babae. Ako po ang middle child o pangalawa sa magkakapatid, Mama Mia. Naaalala ko nung mga bata pa kami ng ate ko. 2 taon lang naman ang age gap namin sa isa't isa. Nakahiga kami noon sa may kubo at nakatanaw sa mga bituin na nasa magkabilang kamay kami ng tatay namin na nakahiga sa kawayan na sahig ng aming bahay. Habang nagkwento ang tatay namin ng katatakutan, Mama Mia, pagkatapos noon ay nagkakantahan kami ng tatay namin hanggang sa makatulog kami. Minsan, Mama Mia, nagtutulog-tulugan lang ako dahil gusto ko na binubuhat ako ng tatay ko papunta sa aming higaan ng ate ko. Ganon ang lagi naming bonding ng tatay namin. Mas close po talaga kami sa aming tatay kumpara sa mama namin. Ang amin kasing mama ay tahimik lang, Mama Mia. Hindi po pala biro, hindi pala kwento. Hindi katulad ni tatay na halos gabi-gabi ay kinukwentuhan niya kami ng kung ano-ano. Minsan katatakutan, minsan naman katatawanan, o kung ano pa mang kwentong maiisip niya. Madalas ginagawan kami ng bahay kubo ng tatay namin dahil isa din po siyang magaling na karpentero bukod sa pagiging isang ulirang magsasaka. Kung hindi naman ay kasama namin siya na magpapakain ng damo sa aming kalabaw sa bukid. O di kaya ay magtanim ng mga halaman, mga punong kahoy o di kaya ay mga gulay. Dahil yun talaga ang hilig ng aming ama. Mahilig din po siya, Mama Mia, na mag-alaga ng mga hayop. Kaya sa aming bakuran ay marami kaming mga manok at may mga alaga rin kaming mga baboy na siyang alaga naman ng aming ina. Doon ko nasabi sa sarili ko, Mama Mia, na ang tatay ko ang ideal man ko. Gusto ko ganun na ganun ang mapangasawa ko. Mabait na ama, malambing, at hindi nagkukulang kahit saang aspeto man natin tignan. Ganon din ang sinabi sa akin ng ate ko na kung mag-aasawa naman daw siya ay pipiliin niya ang isang lalaking may katulad na mga katangian ng aming ama. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, Mama Mia, ay makakasama namin ang aming ama. Kaya naman pala masayang-masaya ang kabataan ko. Kaya naman pala malambing na malambing ang tatay namin sa amin. Dahil hindi pala namin ito makakasama ng matagal. Hindi pala ito maghahatid sa amin sa altar kapag ikinasal na kami sa mga lalaking sa tingin namin ay may katangian na katulad niya. Mama Mia, 11 taong gulang pa lamang ako nung nagkasakit ang aming ama. At hindi na nga ito gumaling. Tuluyan na po siyang binawi sa amin ng may kapal. At dahil nga po namatay na ang aming ama ay kinuha kami ng tita ko, kapatid ng tatay ko. Dahil ang lugar po namin ay medyo isolated at wala pong kuryente, Mama Mia, gasera lang po ang gamit namin at napapalibutan pa po kami ng mga tubuhan at malayo po talaga sa amin ang aming paaralan. Mama Mia, dito na po magsisimula ang mga kalbaryo ko sa buhay. Dito magsisimula sa paglipat namin ng bahay. Ang bahay po ng tita ko ay isang ancestral house. Malawak at maganda, hindi katulad sa bahay namin na aming pinanggalingan. Ang tita ko po ay walang anak at namatay na rin po ang kanyang asawa. That time, Mama Mia, halos mag-isa na lang po siya sa bahay. Nung lumipat po kami ay medyo nanibago kami sa lahat. Mag-aaral na din ako noon ng high school sa public school kung saan na din nag-aaral ang ate ko. Tipikal na probinsya vibes pa rin naman ang lugar ng tita namin, Mama Mia. Although nasa syudad siya noon kasi, Mama Mia, pag sa province ka nakatira, medyo malayo pa rin talaga ang mga kapitbahay. Hindi katulad ngayon na dikit-dikit na rin ang mga bahay-bahay. Hindi gaya noon na ang mga kapitbahay ay ilang lakad pang kailangan mong gawin para marating ang susunod na bahay. Ang school po pala namin, Mama Mia, ay mga 2.5 kilometro ang layo mula sa bahay ng tita namin. Madalas po tuwing uwian, paggaling sa klase ay naglalakad lamang kami ng ate ko. Kasama minsan ang mga estudyanteng taga dun din sa amin.
Pero madalas, dalawa lang talaga kami ng ate ko. Or kung minsan, mag-isa lang ako o ang ate ko kapag hindi kami magkakasabay sa paglalakad. Isang araw, Mama Mia, uwian na noon. Sa daan pa uwi sa amin, madadaanan mo doon ang isang magandang bahay bakasyunan ng isang pamilyang nakakaangat sa buhay sa aming lugar. O let's just say, kung ikukumpara sa amin ay mayamang pamilya sila dahil isa sila sa mga may-ari ng malaking asyenda sa lugar namin at sa ibang karatig lugar pa. Habang naglalakad ako noon pa uwi mag-isa, Mama Mia, dahil nauna na ako kesa sa ate ko dahil may practice pa sila noon, kaya naman umuwi na ako kasi naboboard na ako sa school. Pinauna na niya lamang ako na umuwi that time, Mama Mia. Sobrang safe pa po talaga noon. Kahit na parang nakakatakot ang ambience kasi kapag gabi, Mama Mia, ay tahimik na tahimik ang buong lugar. Pero hindi katulad ngayon, wala pong mga masasamang tao noon. Hindi ka po kakabahan kapag naglalakad ka sa madilim na lugar dahil walang masamang taong aamba sa'yo sa daan. Ang tanging kinatatakutan lamang namin noon ay ang mga kwento-kwentong mga multo. Hindi katulad ngayon. Bukod sa mga multo, ay mga masasamang tao, mga adik. Yun ang katatakutan mo sa daan, lalo na kapag gabi na. Ewan ko ba, napaka-ironic ng buhay, Mama Mia, ano? Kung noon malayo ang mga bahay sa isa't isa, ay hindi ka matatakot maglalakad at maiisip mong may masamang tao na gagambala sa paglalakad mo at gagawa ng masama sa'yo. Ngayon, kung kailan naman dikit-dikit na ang mga bahay, kung kailan naman marami na ang mga tao sa paligid, ay tsaka pa nagkaroon ng mga pangamba na baka hindi ka na makauwi ng buhay sa bahay ninyo. Noon ay walang mga masasamang loob na magtatangkang gumawa ng masama sa'yo. So ito na nga, Mama Mia, habang naglalakad ako ay may natanaw ako na isang gwapong lalaki. Hindi ko alam noon kung matangkad ito dahil nakaupo po siya sa ilalim ng isang puno ng mangga. Matamos ang kanyang ilong. Namumula ang kanyang kutis at nakagupit na pangsundalo ang kanyang buhok. Humanga talaga ako sa itsura ng lalaking yon, Mama Mia. Siguro ang paghanga kong yon ay ang tinatawag ng mga kabataan ngayon na crush. Napag-alaman ko po, Mama Mia, na sa kaibigan ko po na kapitbahay pala ng gwapong lalaking yon, na isa pala itong PMA student sa Baguio that time. And that time po ay bakasyon siguro nila. Hindi ko sure kasi hindi naman ako nag-usisa. Napag-alaman ko po na John ang pangalan ng lalaking ito. Kahit po ang kaibigan ko na yon ay nagkaroon din ng paghanga kay John. Crush din niya si John, Mama Mia, na di hamak na mas matanda talaga sa amin ng ilang taon. Pero para sa akin, Mama Mia, ay normal lang naman ang magkaroon ka ng crush dahil nga high school naman ako noong mga panahon na yon. Di naman ganun kamalisyoso ang tingin ng mga tao sa ganung bagay. O di naman binibigyan ng malalim na kahulugan ang paghanga noon, hindi katulad ngayon. Isang araw, Mama Mia, habang nag-iigib kami ng ate ko sa balon, ay dumaan si John. Tumingin siya sa amin at ngumiti ako sa kanya kahit na nahihiya ako. Nung ngumiti siya sa amin ay siniko naman ako ng ate ko. Tinukso niya ako kung crush ko ba yung dumaan dahil para daw akong kinikilig. Kakaiba daw ang ningning ng mga mata ko habang niningitian ko ang lalaking dumaan. Close na close po kaming magkakapatid, Mama Mia, mula nung mga bata pa lamang kami. Hanggang ngayon po na matatanda na kami ay close na close pa rin kami. Lahat ng problema ko ay alam ng mga kapatid ko. Nagdadamayan po kaming magkakapatid. Kahit noon pa man. So, hindi na ako nag-atubiling sabihin sa ate ko ang totoo. Sinabi ko sa kanya na oo. Parang nagugustuhan ko na si John at parang crush ko na nga siya. Tumawa naman ang ate ko. Sabi niya, akala niya raw ay tibu ako. Totomboy-tomboy daw ako kaya hindi daw ako magugustuhan ng lalaking yon. Kung gusto ko raw na mapansin ako ng gwapong lalaking yon, ay mag-iba daw ako ng imahe. Mama Mia, opo,
Boyish po akong manamit mula noon hanggang ngayon. Mahilig talaga ako sa mga maluluwag na damit. Yung tipo na 2 beses na mas malaki ang t-shirt ko kesa sa totoong sukat ng katawan ko. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, ayoko po na para talagang dikit na dikit sa katawan ko ang damit na suot ko. Kapag nakakakita po ako ng mga babae na ang sinusuot ay hapit na hapit sa kanilang katawan, Mama Mia, napapatanong po ako kung komportable ba sila sa kanilang sinusuot. Kung nakakahinga pa ba sila ng matiwasay o kung pinipigilan lang nilang huminga para maging kaakit-akit ang kanilang katawan sa paningin ng iba. Ang totoo ay hindi rin ako kagandahan, Mama Mia. Kaya siguro hindi rin ako nag-atubili pang magpaganda dahil alam ko na sa panahon namin noon, ang beauty ko ay hindi po pasado sa beauty standards ng mga Pinoy. Tipikal po na Pinay beauty ako, Mama Mia. Morena. 5'4" lang din ang height ko. Kaya naman, hindi ko masasabing maganda ako. Hindi rin po ganun katangos ang ilong ko, pero hindi rin naman po ganun kapango. Kumbaga katamtaman lang. Pero alam mo naman, sa Pilipinas noon, lalong-lalo noon, Mama Mia, hindi ka talaga matatawag na maganda kung hindi ka mistisa, kung hindi ka maputi, kung hindi mamula-mula ang iyong pisngi, hindi ka matatawag na maganda. Baluga pwede pa. To cut the long story short, dahil bakasyon lang po talaga si John noon sa aming province, ay di ko na po siya nakita pang muli. Makalipas ang 3 taon, Mama Mia, malapit na po akong magtapos noon sa high school, ay tsaka pa ako muling nabigyan ng pagkakataon na masilayan ang gwapong pagmumukha ng lalaking naging crush ko sa matagal na panahon. Isang araw, Mama Mia, ay nagulat na lang po ako. Nakita ko po kasi si John sa bahay bakasyon nila na nag-iihaw po sila sa labas ng kanilang bahay na para bang may okasyon yata sa kanila. Nalaman ko na nakapagtapos na pala siya ng training niya sa academy. Lalo po siyang naging gwapo. Sa mahigit 3 taon na hindi namin pagkikita ay mas naging makisig sa mga mata ko si John. Doon ko na-realize, Mama Mia, na kahit pala sa loob ng mahabang panahon na yun ay hindi naman pala nawala ang pagkakaroon ko ng crush sa kanya. Samantalang yung friend ko na si Lani na kapitbahay nila John ay may boyfriend na. Nag-move on na siya mula sa pagkakaroon niya ng crush kay John na pareho naming gusto noon. Ako naman hindi ko alam pero mukhang hindi pa nga ako nakapag-move on kay John. Dahil nung nakita ko siya ulit ay bigla na namang kumabog ng matindi ang aking damdamin at puso. Isang araw ay may project kami na gagawin para sa eskwela. Dahil kaklase ko din po ang friend ko na si Lani, ay dun po kami sa bahay nila gumawa ng project na yon. Habang gumagawa po kami ng project, ay nagtanong sa akin si Lani kung nakita ko na daw ba ang dati kong crush na si John. Lalo daw naging pogi ito, sabi niya. Ako naman, Mama Mia, ay tumango-tango lamang. Siyempre, alam kong hindi na yun magugustuhan ni Lani kasi may boyfriend na ito. Tinukso niya ako kung crush ko pa din ba daw ito. Sabi ko, ewan. Siguro, in denial lang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ayoko kasing aminin sa kanya na hindi pala nagkumupas ang nararamdaman ko kay John kahit sa ilang taon naming hindi pagkikitang dalawa. Hanggang sa may pumasok na isang idea sa utak ni Lani. Sabi niya, what if daw padalhan ko ng love letter si John? Wag lang daw akong magpapakilala. Tumanggi ako sa isipan niyang yun, Mama Mia. Tumanggi ako sa ideyang yun dahil may hiya pa naman ako sa katawan at feeling ko, kababae kong tao, bakit ako pa ang magbibigay ng motibo sa lalaki? Sabi naman ng kaibigan ko ay wala naman daw masama dahil siya naman daw ang mag-aabot. At nag-promise pa siya sa akin na never daw niyang sasabihin na galing ito sa akin. Mama Mia, umayaw pa rin ako pero sadyang makulit talaga si Lani.
Kung ako ay matigas sa aking pagsisay no sa kanya, ay mas matigas ang kakulitan ng kaibigan kong yun. At yun na nga, dahil sa sobrang kulit ng kaibigan ko na halos araw-araw akong kinukulit, sa loob ng halos 2 linggo ay pumayag na rin ako sa gusto niya. Siguro marami ang magsasabi, lalo na yung mga kaedad ko, na naging maharot ako, naging malandi ako, at nagpadala ako sa sulsul ng kaibigan ko na mauna akong magpakita ng motibo sa lalaki. Pero para sa akin, siguro yun na ang magandang naging desisyon na nagawa ko sa buhay ko, Mama Mia. Nalaman ko na 2 buwan pala mamamalagi doon sa amin si John bago siya bumalik ng Maynila at magsisimula na sa kanyang trabaho bilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mama Mia, kaibigan po ng kuya ni Lani si John. Lagi po silang naglalaro ng basketball sa may bakanting lote ni na John. Kaya naman nagkakilala kami ng personal ni John. Dahil una silang nagkakilala ng personal ni Lani. At itong si Lani naman, dahil likas ngang mapanukso at likas nga niya akong tinutukso kay John, ay siya namang nagpakilala sa akin dun sa crush ko, Mama Mia. Masasabi ko po na hindi lang gwapo si John kundi mabait din. Dahil nga po sa medyo boyish talaga ako kahit sa aking mga kilos, Mama Mia, ay sumasali na rin po ako noon sa basketball. Kaya naging magkaibigan din kami ni John at hindi na lang kami na perme sa pagiging magkakilala lamang. Mama Mia, sa loob ng halos 1 buwan, mahigit na magkakakilala kami ni John, ay tinuturing na niya akong parang bunsong kapatid niya. Dahil puro po sila lalaki, Mama Mia, at wala po silang kapatid na babae. Para sa akin ay ayos na rin yun. Dahil hindi pa naman talaga ako nagkakaroon ng feelings sa kanya. Oo, kinikilig ako. Oo, kumakabog ang dibdib ko. Pero crush-crush pa lang naman yon. In short, paghanga pa lang naman dahil sa taglay niyang kagwapuhan at kabaitan. Hanggang sa makagraduate na din ako ng high school, Mama Mia. Nasa 16 years old na ako that time. Dahil po mag-isa lang ang mama ko na nagtataguyod sa aming 3 magkakapatid, ay napagpasyahan ko na mamasukan bilang katulong sa Maynila. Sa totoo lang, that time, may nagpapahanap lang na mamamasukan sa Maynila sa kapitbahay namin. Sinabi ko noon na ako ang papasok at magtatrabaho doon. Nung una ay ayaw talagang pumayag ng mama ko. Kaso ako gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral, Mama Mia. Sabi ko, kapag nagtrabaho ako ay iipunin ko ang magiging sweldo ko. At kapag nakaipon na ako ng sapat na halaga, ay babalik ako sa aking pag-aaral. Nakalimutan kong sabihin, Mama Mia, na namatay na din po pala yung tita namin na tumutulong sa amin. Kaya't lalo talaga na hindi na kinakaya ng mama ko kasi paglalabada lang naman ang ginagawa niya. Kahit na ang ate ko ay working student din sa Iloilo nung panahon na yon. Kaya naiwan ang mama ko at ang bunso kong kapatid sa probinsya namin. Ako po ay lumuwas, Mama Mia, ng Maynila at namasukan ako sa Laguna nung time na yon. Buti na nga lang po at mabait ang mag-asawa na naging boss ko. May edad na po silang pareho. Lahat po ng mga anak nila ay may kanya-kanya na ring mga pamilya, kaya naiwan po silang 2 mag-asawa sa napakalaki nilang bahay. Doon po nakiusap ako sa amo ko na kung pwede lang naman dahil wala naman bata na akong inaalagaan sa kanila, ay mag-aaral ako habang nagtatrabaho. Sabi ng amo kong lalaki ay wala namang problema kung gusto ko daw ay pag-aaralin nila ako. Kaso ayoko talaga na magkaroon ng utang na loob sa kahit na kanino, Mama Mia. Kahit na sa mga mababait kong amo. Kasi sa isip ko baka hindi na ako makaalis sa kanila kapag nagkataon. Yun ang mindset ko noon. Ganun naman talaga tayong mga Pilipino, hindi ba, Mama Mia? Parang 1 beses lang tayong magkaroon ng utang na loob sa ibang tao ay habang buhay na natin itong pagbabayaran at pagsisilbihan. Kaya ayoko ng ganon. Kaya ang ginawa ng amo ko ay pinapa-advance na lang niya ako ng sahod kahit ilang buwan pa yan.
Kaya nasusustentuhan ko ang pag-aaral ko. Second year college ako nang di inaasahan na mag-cruise ang landas namin ni John dun sa Maynila, Mama Mia. Dun sa kung saan ako nag-aaral. Wala akong pasok noon kaya ako ang inutusan ng amo kong lalaki na maningil ng pautang niya sa South Mall, Las Piñas that time. Yes po, mayaman po ang naging amo ko at nagpapautang siya ng pera sa mga stall sa loob ng mall. Doon po kami nagkitang muli ni John. Habang naniningil ako sa isang stall ay pumasok naman siya, Mama Mia. Nabigla pa nga ako nung makita ko siya at ganun din siya. Ngunit saglit lang naman ang pagkabigla naming dalawa. Nagngitian din kami at kinumusta niya ako. At ganun na nga, dahil nagkita kami doon at dahil pakiramdam ko ay magkababayan kami ay nag-usap kami hanggang sa magkapalitan na kami ng cellphone number that time. Hindi pa uso ang cellphone noon na touchscreen. 3310 lang po ang cellphone ko noon. Doon nagsimula ang lahat, Mama Mia. Ang isang love story na matagal nang inukit ng kapalaran. Isang taon ang nakalipas nang muli kaming nagkita ni John ay nanligaw na siya sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, matapos naming makuha ang cellphone number ng isa't isa ay naging magka-textmate na kami. Lagi kaming nagkukumustahan, lagi kaming nagpapaalala na mag-ingat pa sa isa't isa. At yun nga, lumipas nga ang isang taon at dun kami muling nagkita. Doon na rin nagpahayag sa akin si John ng totoo niyang nararamdaman. Sa totoo lang, Mama Mia, nailang ako kasi parang langit at lupa ang agwat namin ni John sa isa't isa. Dahil si John ay galing sa mayaman na pamilya. Tapos may maayos siyang trabaho at may ranggo na rin siya sa AFP dahil isa na po siyang opisyal ng Marines, Mama Mia. Samantalang ako, working student at galing pa sa mahirap na pamilya. Walang sinabi sa buhay. Bukod sa aming agwat sa estado sa buhay, Mama Mia, ay gwapong-gwapo din talaga si John. Kung tutuusin ay makakakuha siya ng mas magaganda at sexing babae kaysa sa akin. Yung babaeng mga sophisticada, yung babaeng nararapat sa kanya. Pero kahit na anong sabi ko kay John na hindi kami bagay, ay hindi naman yun naging hadlang para sa kanya. Hindi siya tumigil sa kanyang panliligaw sa akin kahit ilang beses ko siyang diniscourage. Kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na may iba pang nababagay sa kanya, na hindi ako ang nararapat sa kanya. Okay lang sana kung pang beauty queen ang aking ganda para bawing-bawi ako sa aspetong yun, pero hindi naman, Mama Mia. Pakiramdam ko ay walang espesyal sa pagkatao ko. Walang espesyal sa akin para gustuhin ako ng isang John. Pero hindi talaga siya nagpatinag. Hindi siya nagpapigil at pinagpatuloy niya ang panliligaw niya sa akin. So ganun na nga, pagkalipas ng 4 na buwan, ay hindi rin ako nakatiis at sinagot ko na rin si John. Naging kami din, Mama Mia. At dahil nga po sa uri ng trabaho niya ay LDR po kami o long distance relationship. Pero hanga ako kay John. That time ay hindi pa po uso ang mga only call and only text, Mama Mia. Mahal pa po ang load. Pero siya, halos araw-araw ay tumatawag siya sa akin. Araw-araw ay kinakamusta niya ako. Araw-araw ay nagpaparamdam siya at hindi niya pinapalipas ang isang araw na wala kaming communication sa isa't isa. Kaya di kalaunan, ang simpleng paghanga ko lamang kay John ay naging malalim ng malalim. Hanggang sa nahulog na rin talaga ng tuluyan ang loob ko sa kanya. At minahal ko na siya ng lubos-lubos. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nakita ko sa kanya ang mga katangian ng papa ko. Nung nalaman po ng pamilya ni John ang tungkol sa relasyon namin, ay tumutol po sila. Normal. Alam kong normal yun. Kasi ako nga, Mama Mia, ilang beses ko ngang diniscourage si John na manligaw sa akin, hindi ba? Pamilya pa kaya niya? Tumutol sila dahil hindi nila ako gusto para sa anak nila.
Dahil hindi po ako ang standards nila para sa isang babaeng mapapangasawa ng isa sa kanilang mga anak. Pero pinaglaban ako ni John, Mama Mia. Hanggang sa nakatapos na din ako ng pag-aaral at umalis na rin ako sa poder ng amo ko. Nagpasalamat ako sa kanila ng matindi dahil sobra-sobra po ang naging tulong nila sa akin. Oo, at pinagsilbihan ko naman sila kapalit ng pinapag-aral nila sa akin, pero Mama Mia, tinatanaw ko pa ring utang na loob yun sa kanila. Hanggang ngayon nga ay dumadalaw pa rin ako sa mga dati kong naging amo pag meron akong pagkakataon at pag nasa Maynila ako. Lumipas ang 4 na taon ng pagkakaroon namin ng relasyon ni John. Naging matatag kami dahil pinaglaban naman namin ang isa't isa, pero hindi pa rin boto sa akin ang kaniyang pamilya. Tiniis ko lahat ng mga masasakit na salitang sinasabi nila sa akin, mga pangmamata nila sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko, Mama Mia. Tiniis ko lahat ng kanilang panlalait dahil mahal ko si John. Kami namang dalawa ni John, Mama Mia, ay lagi naming sinasabi sa isa't isa na handa kami na ipaglaban ang aming pagmamahalan. At lalo pong tumibay ang relasyon namin hanggang sa umabot ng 10 taon ang aming relasyon. Sa 10 taon na yun, Mama Mia, may isang beses din naman na sinubok ng matindi ang aming relasyon ni John. Dahil nga siguro sa long distance ang relationship namin, ay hindi na iwasan na nagkaroon din naman ng third party sa aming relasyon. Oo, Mama Mia, nagkaroon po ng ibang babae si John. Niloko po niya ako. Nagkaroon siya ng ibang gusto at nagkaroon siya ng relasyon at may nangyari sa kanila ng isang babae. Pero humingi ng tawad sa akin si John. Paulit-ulit at umiiyak. Sabi niya pagkakamali lang daw niya yun dahil malayo kami sa isa't isa. At kasi nga mahal ko naman si John, mahal na mahal, ay pinatawad ko po siya. Hindi po naging madali yun. Hindi naging madali ang pagpapatawad ko sa kanya, Mama Mia, pero sinubukan ko. Hanggang sa umabot na nga ng 10 taon ang tagal ng relasyon at pagsasama namin. Ako kasi yung tipo ng girlfriend, Mama Mia, na hindi naman talaga selosa. Hanggang sa hindi ako nakakakita na may immoral na ginagawa ang dalawang tao ay hindi ko talaga binibigyan ng mali siya ang kanilang pagiging close sa isa't isa. Si John, Mama Mia, ay hindi ko lang po boyfriend. Masasabi kong best friend din po ang turing ko sa kanya dahil naging karamay ko siya sa lahat-lahat. Sa mga pagsubok ko sa buhay, sa mga hirap na aking pinagdaanan, lahat po yun ay alam ni John. Lahat po yun ay kinukwento ko sa kanya. Kilalang kilala na niya ako at nagkakasundo kami sa maraming bagay. Tulad na lang ng pag may dumaan na magandang babae ay sabay po kaming titingin at magkakatinginan kami at sabay tatawa. At sasabihan niya ako na ang ganda niya, no? Ako ang magsasabi nun sa kanya, Mama Mia, at siya naman ay tatango. At sasabihin na ayan ka na naman, natutomboy ka na naman sa iba. Mahilig kasi ako, Mama Mia, na mag-appreciate ng ibang ganda ng mga babaeng katulad ko. Although hindi ako tomboy ha, mahilig lang talaga ako na mag-appreciate ng kagandahan. Kapag nasasabi na yon ni John sa akin ay sabay niya akong aakbayan at sabay sabi na tara na tol, maghanap tayo ng babae. Tatawa naman ako at sabay sabi na tara, paunahan na lang tayo at pagandahan ng babaeng mahahanap. Ganun po kami ni John, Mama Mia. Hindi po kami yung tipo ng mga tipikal na magkarelasyon na ang OOA. Sorry for the term. Pero kami po ay parang magkabarkada lamang. Hindi kami nahihiya na mag-compliment sa isa't isa openly. Open po kami sa lahat ng bagay to the point na yung cheating na nangyari ay naging open po siya sa akin. At humingi po siya ng tawad sa akin. Talaga daw na nadala lang siya ng mga tropa niya noon at ng sobrang pagkamis niya sa akin. Mama Mia, sa loob ng 10 taon na relasyon namin, unti-unti na rin po akong natatanggap ng pamilya ni John. Siguro nga dahil nakita naman nila na mahal ko talaga ang kanilang anak. Dahil kahit 5 duling, Mama Mia, ay hindi po ako umasa kay John.
Kahit nung nag-aaral pa lamang ako, kahit gustong-gusto niyang tulungan ako noon ay hindi talaga ako pumapayag. Dahil ayoko na may masabi sa akin ang pamilya niya. Ayokong sabihin nila na pineperahan ko lamang si John. Mama Mia, naka-leave noon si John at niyaya niya ako sa Mall of Asia sa may seaside noon na may live band dyan. Pero di ko alam kung meron pa yan hanggang ngayon. Dahil dati wala namang mga palaruan yan, kainan lang ang meron dyan sa may seaside. Gabi noon, Mama Mia, at Friday, 2013 noon, buwan ng Abril. Nagulat ako dahil biglang tumayo si John at pumunta sa gitna ng live band. Kumanta siya. Siguro natimbrihan niya na noon ang mga tao doon. Kinanta niya ang favorite song niya na Through the Years, Mama Mia. Natatawa pa ako noon kasi hindi mo papapakanta si John sa tagal ng relasyon namin ay ayaw na ayaw niya talagang kumanta, lalong-lalo na sa harap ng maraming tao. Pero that time, wala akong ka-idea kung bakit siya kumanta doon. Akala ko lang ay nalasing na siya sa ininom niyang beer. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta doon sa may entablado at kumanta doon sa may live band. Hanggang sa bigla na lang pong tumigil ang musika at nagsalita si John at tinanong niya sa akin ng mga katagang alam kong halos lahat ng babaeng merong karelasyon ay wini-wish na marinig ito mula sa lalaking kanilang minamahal. RC, will you marry me? Sabi niya sa akin. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Ako po ay natulala lang, Mama Mia. At nung mahimasmasan ako ay napaiyak ako at tumango na lang ako ng mabilis. Mama Mia, dahil isang sundalo po si John ay ako po ang nag-adjust. Ako po ang tumigil sa trabaho ko as a government employee. At ako ang nag-asikaso ng aming gaganapin na simpleng kasal. Yun lang naman kasi ang gusto ko, Mama Mia. Simpleng garden wedding. Si John naman ay nag-asikaso ng mga papers niya na nag-request ng BI form o background investigation at permission to marry. Ang dami-dami kasing kailangan na mga papeles. Nung nag-grant na nga po, Mama Mia, ilang buwan ang nakalipas ay sinabi ni John at tsaka na lang siya magli-leave 1 buwan bago ang magiging kasal naming dalawa. Dahil hindi naman basta-bastang makakaalis sa kanyang trabaho ng ganun-ganun lang. Mama Mia, sa uri ng trabaho niya ay iba po talaga, Mama Mia, ang magiging basihan o magiging way ng pagli-leave. Lalo pa nung panahon na yon ay sa Mindanao po naka-assign si John. Sa Hulu-Sulu to be exact, Mama Mia. Sobrang excited ko noon kasi sa wakas natanggap na rin ako ng mga magulang ni John. Sa wakas, wala na ring tumututol na ikakasal na kaming dalawa. Ikakasal na ako sa lalaking una kong naging boyfriend. Sa lalaking kahit titibu-tibu ang itsura ko, ay babaeng-babae naman ang turing sa akin. Sa lalaking kahit minsan akong sinaktan, ay iningatan naman ako at iningatan po ang aking dangal. Oo, yun po ang maipagmamalaki ko, Mama Mia. Sa loob po kasi ng 10 taon na pagkakaroon namin ng relasyon ni John, ni minsan ay wala pa pong nangyayari sa amin sa kama. Dahil ang sabi ni John ay sobra raw ang pagmamahal niya sa akin. Hindi niya raw kayang gawin na kunin sa akin ang puri ko nang hindi pa kami ikinakasal na dalawa. Yun po ang isang bagay na mas lalong nagpapabilib sa akin kay John. Kapag tinatanong ko siya kung bakit ayaw niya at hindi pa niya ako ginagalaw, ang tanging sinasagot niya lang ay kahit gaano mo kamahal ang isang tao, Mama Mia, dapat daw ay irespeto mo siya. Ang respeto daw ang pinakamataas at pinakamagandang pagpapakita kung paano mo minamahal ang isang tao. Sabi niya hindi raw yun basihan na tapat ang pagmamahal mo sa kanya kung ibinigay mo ang iyong sarili. Hindi raw yun magiging basihan kailanman ng pagmamahal, lalong-lalo na kung hindi ka pa niya binabalak na pakasalan. Mama Mia, si John po kasi ay Christian. At siguro lumaki din siya sa isang konserbatibong pamilya.
Isang gabi Mama Mia, tumawag sa akin si John. Sabi niya randomly na paano daw kung mawala siya? Paano daw kung mamatay siya? Paano daw Mama Mia kung hindi na siya makakabalik sa akin? Nagalit ako noon sa mga tanong niya. Randomly, naging ganun ang tanong niya ni hindi naman siya ganun sa akin noon. Dati-rati kapag nagkakausap kami ay puro naman mga magagandang pangarap namin sa hinaharap ang aming pinag-uusapan. Puro mga magagandang plano. Hindi ako natutuwa sa mga sinabi niya. Love, what if lang naman yun eh? Sagutin mo naman. Mama Mia, sinagot ko siya. Sabi ko hindi ko makakayanan kung mawawala siya. Niisipin ko nga na mawawala siya at hindi ko siya makakasama ay parang hindi ko nakakayanin ng lahat. Nasanay na ako na lagi siyang nandyan. Kahit na hindi kami magkasamang pisikal, ay lagi naman kaming magkasama in spirit. At syempre Mama Mia, lagi po niyang pinaparamdam sa akin na hindi niya ako iniiwanan. Lagi po siyang tumatawag. Lagi po siyang nagpaparamdam. Hindi ko kayang magmahal ng iba dahil alam ko na malabo na akong makahanap ng pagmamahal na katulad ng binibigay sa akin ni John. Love, kapag mawala man ako, please naman magmahal ka ulit. Magmahal ka ha dahil hindi ko naman dala ang puso mo. Ang pagmamahal mo siguro, oo, pero ang puso mo, hindi ko gustong dalhin yan kung mawala man ako sa mundo. Ang gusto ko kasi, kahit mawala ako ay maging masaya ka. Gusto ko kahit hindi ako ang makakatuluyan mo, ay maging masaya ka. Nainis ako sa kanya noon, Mama Mia. Ewan ko ba, for the first time, habang magkausap kami na nasa long distance relationship kaming dalawa, ay umiyak ako. Dahil ang pangit-pangit pakinggan na para bang nagpapaalam siya sa akin. Ang pangit-pangit isipin, Mama Mia, na isang araw ay mababalitaan ko na lamang na wala na si John. Inisip ko na lang na siguro dala lang yun ng mga wedding jitters. Yun bang sinasabi nila na kaba? Lalo na kapag nalalapit na ang kasal mo? Nabasa ko kasi Mama Mia na hindi lang naman mga babae ang dumadaan sa mga wedding jitters kundi pati rin mga lalaki. Naisip ko na siguro yun nga ang dahilan kung bakit biglang naging sentimental itong si John. Mama Mia, 3 araw after ng pag-uusap naming yun, ay isang malaking balita ang nakarating sa akin. Isang madaling araw yon. Isang madaling araw na gigimbal sa buong pagkatao ko. Tumawag sa akin ang mama ni John. Oo, tanggap na niya ako bilang mapapangasawa ni John, Mama Mia, pero hindi naman ito madalas na tumatawag sa akin. Minsan, tinatawagan niya ako kapag magkasama kami ni John. Pero nung mga panahon na yun ay hindi naman siya tumatawag sa akin, lalo't na sa misyon ng kanyang anak. Nagulat ako nung sagutin ko ang tawag na yun. Umiiyak siya. Bandang 3:00 yata yun ng madaling araw, Mama Mia. Maaga akong nakatulog noon kaya hindi ko na nabasa ang mga text messages, Mama Mia. At dahil nasa probinsya naman talaga ako noon, Mama Mia, ay maaga talagang natutulog ang mga tao. Paminsan-minsan pa nga ay walang signal dun sa amin kaya hindi ko na lang masyadong tinitignan ang cellphone ko. Kaya nakatulog ako. Hindi ko na nabasa na siguro, Mama Mia, nasa 12:00 noon ng madaling araw ay marami palang nagte-text sa akin. Isang tawag ang nagpabago ng buong buhay ko. Tawag mula sa nanay ng lalaking minamahal ko. Iyak siya ng iyak, Mama Mia. Hindi ko halos maintindihan ang mga pinagsasasabi niya. Isa lang ang rumehestro noon sa utak ko. Hindi na matutuloy ang kasal na pinaplano namin ni John. Hindi na matutuloy na magiging misis pa niya ako. Hindi na matutuloy dahil wala na si John. Namatay si John, Mama Mia. Na-ambush raw sila. 10:00 ng gabing yun, Mama Mia, ay naisugod pa raw siya sa ospital pero hindi na siya nakaligtas pa dahil fatal daw ang mga gunshot wounds niya.
Sa likod ng ulo ni John ang tama ng bala, Mama Mia, na siyang pumatay sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko noon. Natulala ako ng ilang minuto. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay tumigil ang lahat sa paligid ko. At tanging naririnig ko lamang noon ay ang tibok ng aking puso. At ang umaalingaw-ngaw na boses ng mama ni John sa aking tenga na sinasabing wala na ang anak ko. Hindi na matutuloy ang kasal niyo dahil patay na si John. Nung ma-realize ko ang bigat ng katotohanan yun, Mama Mia, ay bigla na lang akong napahagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung paano ako o kung paano kami ng mga magulang niya na iniwanan na niya. Paano ako mabubuhay? Paano ko ipagpapatuloy ang isang buhay na wala na ang lalaking kasama kong nagplano ng future namin? Mama Mia, tumigil na nga ako sa pagtatrabaho kasi naghahanda na ako sa pagiging isang may bahay ni John. Tumigil na ako sa pagtatrabaho dahil naghahanda na ako na bumuo ng pamilya kasama siya. Pero paano na ngayon? Paano na ang lahat ngayon na wala na siya? Nang araw na yun mismo, Mama Mia, ay lumipad kami papuntang Maynila. Dahil from Negros, Mama Mia, ay kailangan kong pumunta ng Maynila para dun ko makita ang bangkay ni John. Sasalubungin namin sa airbase ang wala ng buhay na lalaking pinakamamahal ko. Mula kasi sa Hulusulo ay itatransport ang kanyang bangkay papuntang Maynila. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nawala na ang lahat-lahat sa akin. Bukod kasi sa pamilya ko, bukod sa mama ko at sa mga kapatid ko, ay si John na po ang naging buhay ko. Ini-imagine at ini-envision ko na ang buhay ko sa hinaharap na kasama siya. Kung ilan ang magiging anak naming dalawa. Nasa loob kami ng aming tahanan. Nanonood kaming dalawa ni John ng palabas sa telebisyon, tapos yung mga anak namin ay nagtatakbuhan naman sa aming harap at nagkukulitan. Yun ang ine-imagine kong magiging buhay naming dalawa kapag nakabakasyon siya mula sa trabaho. Paano na yun matutupad? Paano na ako ngayon? Paano na ako nawala na ang lalaking pinakamamahal ko? Nawala na ang taong handa akong alalayan. Handa akong samahan sa buong buhay ko. Nawala na ang best friend ko. Nawala na ang lalaking nangako sa akin na ihaharap niya ako sa harap ng Diyos at pakakasalan. Mama Mia, habang nasa lamay kami noon ni John ay tulala lamang ako. 3 buwan na lang sana ang inaantay namin. 3 buwan na lang sana para maikasal kaming dalawa. Para magiging isa na kami sa mata ng Diyos at sa mata ng lahat ng tao. 3 buwan na lang pero hindi pa talaga binigay sa amin. Hanggang sa nailibing na po si John sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Mama Mia. Halos mabaliw po ako noon. Nakakulong na lang ako lagi sa kwarto ko. Naglalasing, umiinom para makatulog. Para makapagpahinga naman ang utak ko sa kakaisip, ang mata ko sa kakaiyak. Para kahit saglit ay hindi ko na lang maramdaman ang sakit na dinulot sa akin ng pagkawala ni John. Hindi ko alam kung paano ko pahaharapin ang bukas, Mama Mia. Dumarating ako doon sa point na kahit nasa jeep ako noon, pag naaamoy ko, ang pamilyar na pabangong ginagamit niya ay umiiyak na lang ako bigla. Hindi ko mapigilang tumulo ang mga luha ko at mapahagulgol, lalo na kapag naririnig ko na may tinatawag na John sa paligid ko. Basta-basta na lang akong humahagulgol sa pag-iyak at wala akong pakialam kung may mga tao man sa paligid ko na nakakakita sa akin. Kung may mga tao man sa paligid ko na tinitignan ako na parang isang baliw. Mama Mia, may pagkakataon pa na di ko kayang puntahan ng mga lugar na dati naming pinupuntahan ni John.
Ang mga lugar na meron kaming mga magagandang alaala naming dalawa. 4 na taon na ang nakalipas, Mama Mia. 4 na taon bago ko unti-unting tinanggap na wala na talaga si John. Na kahit anong gawin kong pag-iyak, kailanman ay hindi na siya magbabalik pa sa akin. Hindi na babalik sa akin ang lalaking mahal ko at kailanman ay hindi ko na siya makikita pang muli. Minsan, Mama Mia, nasabi ko na lang na sana iniwanan na lang niya ako. Sana ipinagpalit na lang niya ako sa iba. Sana naman, nagkaroon na lang talaga ng third party na siyang pinili niya. Sana niloko na lang niya ako. Hindi yung kukunin talaga siya sa akin na hindi ko naman talaga siya masisilayan kahit kailan. Kasi kapag siguro niloko niya ako at pinagpalit niya ako sa iba, at least magagalit ako sa kanya pero makikita ko pa rin siya. May pag-asa pa rin mag-cruise ang landas naming dalawa. At least kung ipagpapalit niya ako ay may chance pa na makikita ko siya. May chance pa na masisilayan ko ang pagmumukha niya. Kahit hindi na siya sa akin, kahit sa iba na siya, ayos lang eh. Basta nakikita ko pa rin siya. Nakikita ko pa rin ang mga ngiti niya. Pero wala. 4 na taon ang ginugol ko, Mama Mia. 4 na taon bago ko unti-unting tinanggap sa sarili ko. Nabuhay pa ako. Na kailangan kong magpatuloy sa buhay ko. Dahil si John lang naman ang nawala sa mundong ito. Siya lang naman ang namatay. Pero pakiramdam ko, pati ako, pati ang puso ko ay namatay noon. Pero sabi nga nila, Mama Mia, habang buhay ka ay meron talagang pag-asa. Unti-unti ay natatanggap ko rin yon. Unti-unti ay nababawasan ang mga gabing umiiyak ako. Unti-unti ay nababawasan ang mga pagkakataon na naiiyak ako sa tuwing napupunta ako sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Hanggang sa lumipas na ang mga taon. Mama Mia, ngayong taon na ito ay 11th year na po. 11 years na ang nakalipas. Mula nung mamatay at mawala sa akin ang lalaking inakala kong magiging katuwang ko sa habang buhay. 11 years na pero kapag naaalala ko si John, ay may konting kirot pa rin rito sa puso ko. John was my greatest love. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang huling mensaheng pinadala niya sa akin through text bago siya namatay. Goodbye, my love. I shall never see you again, but I shall never forget you. You are the woman of my dreams, the love of my life. Sa susunod na buhay, I promise, kung meron mang susunod na buhay, kung magtatagpo man tayong muli, kung magiging akin kang muli, I promise hinding-hindi na kita iiwanan pa. Yan po ang huling mensahe na sinabi sa akin ni John, Mama Mia. Yan po ang huling mensahe na binigay niya sa akin through text na hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako kapag naaalala ko. John, kung nasaan ka man ngayon, patawad. Patawad dahil kahit mahigit 10 taon na, kahit 11 taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin kayang tuparin ang mga nasa usapan natin noon. Siguro dahil din yun na hindi ko sinubukan. Hindi dahil hindi ko sinubukan dyan. Sinubukan ko na buksan ang puso ko para sa iba. Sinubukan kong buksan ang buhay ko at magpapasok ng iba dito pero lahat sila ay hindi kayang punan ng puwang sa puso ko. Hindi kayang punan ng lugar na inukupa mo dito sa puso ko. Siguro nga sa ibang mundo, kung totoo man ang parallel universe, Mama Mia, siguro doon magiging kami habang buhay. Pero dito sa mundong to, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa ni John. Mama Mia, hanggang ngayon, oo, kahit na may edad na ako ay nanatili pa rin akong single. Ayoko kasi na gumamit ng ibang tao para makalimot. Ayokong gumamit ng ibang tao para punan ang kulang at ang puwang dito sa puso ko. Hindi ko alam kung darating din ang time na may
makikilala akong tao na mapapapasok ko ng buo dito sa puso ko. Hindi ko alam kung darating din ang time na totally masasabi kong okay na ako, na talagang pwede na. Hindi ko naman sinasara ang puso at isip ko sa mga posibilidad na makakakilala ako ng taong magmamahal sa akin. Kahit na nag-iisa lang naman ang ideal man ko. Kahit na si John lang yun. Kung meron mang tao na nakatadhana sa akin, hindi ko naman sinasara ang puso ko para sa kanya. Ang importante sa akin ngayon, Mama Mia, ay mamuhay ng masaya kahit na wala namang nagmamahal sa akin na ibang tao. Walang nagmamahal romantically. Sa kasalukuyan po ay nasa ibang bansa ako nagtatrabaho. Mama Mia, isa na rin po ito sa mga stepping stones ko na ginawa ko para makatulong sa aking self-improvement. At siguro para na rin sa total healing ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Alam kong medyo mahaba ito pero pinaikli ko na nga ito, Mama Mia, para wag naman masyadong mabore ang iba niyong mga tagapakinig. Aabangan ko po na ma-e-air itong sulat ko. Sana ma-i-update niyo po ako once na i-air niyo na ito. At sa mga kapwa ko listeners, magbabasa po ako ng mga comments niyo dito sa aking kwento. Once again, Mama Mia, sobrang thank you po talaga. God bless at pinagpipray ko na lagi pong magtagal ang channel ninyo at dadami pa ang mga taong ma-inspire nyo sa inyong channel. At dadami pa ang ma-inspire na mag-share ng kwento, ng kanilang kwento dito sa iyong channel. Siya nga po pala, Mama Mia, totoong account ko po itong ginamit ko sa pagbibigay ko ng sulat na ito. Huwag nyo na lang sanang banggitin ang email address ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, RC. Napakaganda pero napakasakit ng naging kwento ng pag-iibigan niyo, RC at John. Ewan ko ba, minsan talaga pinaparanas tayo ng mga masasayang alaala, mga magagandang alaala, pero sa huli ay masasaktan din pala tayo. Pero at least, meron tayong alaalang baon. Merong mga alaala na sa tuwing babalikan natin ay malalaman nating somewhere, somehow, pinagpala tayo ng may kapal at nakilala natin ang isang taong tunay na nagmahal sa atin. Maraming salamat, RC, sa pagbibigay mo ng pahintulot na ating maiere itong kwento ng buhay mo. Naway tuluyan ka na talagang mag-heal at hangad ko ang iyong totoong kaligayahan. Kung sa piling man yan ng bagong taong magmamahal sa'yo o kung sa piling man ng mga taong nasa paligid mo na ngayon na minamahal ka, okay lang yan. Ang importante ay masaya ka. Masasaan ba't dun naman talaga ang punta nating lahat. Siguro nga sa kabilang buhay ay magkikita ulit kayong dalawa ni John at madugtungan pang pagmamahalan ninyong dalawa. Pero sa ngayon, gawin mong inspirasyon ang inyong naging pagmamahalan para magbigay ng pagmamahal at pagkalinga sa iba. Maraming salamat ulit sa kwento mo. At kung ikaw ngayon na nakikinig dito sa ating channel, kung nagustuhan mo itong kwento ng buhay ni RC, please do not hesitate to like this video and to share this video na rin. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po nakapag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago po tayong kwento na inilalabas dito sa ating channel. And syempre, huwag kalimutan na mag-email sa akin kung may sarili kayong kwento na gustong i-share. mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, ang ating ibang social media accounts, please po, paki-follow kahit na medyo wala tayong update doon. Pag-iisipan ko pa kung anong magiging update natin doon sa ating mga social media accounts na iba. Pero Mama Mia CDO po o Mama Mia Cagayan de Oro on Instagram, Threads, TikTok, and Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagsasama para sa panibagong kwento dito sa ating programa. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.